Magandang umaga po. Ako po si Mr. Diego Manalo Salas. Ako po ang Provincial Government Department Head ng tanggapan ng Provincial Budget Office. Sa local government code, I am the provincial budget officer. So ang aming tanggapan ay ang tumutulong sa paghahanda ng budget upang ito ay ma-submit ng ating local chief executive sa pamamagitan po ng ating mahal na Governor Dr. Helen Tan sa Sangguniang Panlalawigan para mapagtibay. At kami rin po ang nagpoproseso ng obligation ng may akmang budget na inapruban ng Sangguniang Panlalawigan. Lahat po ng programs, projects, and activities incorporated sa Annual Investment Plan na pinunduhan sa budget ng ating punong ehekutibo kay Governor Helen Tan ay dumadaan po sa amin upang matiyak na tama ang paggastos ng naaayon sa local government code. Gayun din, ako din po ay designated na chairman ng Bids and Awards Committee kung saan sinusunod po natin ang procurement law, ang Republic Act 9184. Sa direktiba po ng ating mahal na Governor, alam niyo naman si Governor, ayaw niya nang madidelay yung mga programs, projects and activities ng ating mahal na Governor with the healing program. Ang sa kanya ay tamang sistema ng release, mabilis, masinop, maayos. Ngayon po ay nabawasan na yun, tinatawag natin step by step ng proseso. In particular, sa release ng allotment, nilagay po namin sa tamang proseso na ito'y i-release ng naaayon sa ginawang financial plan ng ating treasurer at ng mga department heads. At ito ay akma sa tinatawag nating lehitimong pagbibigay ng appropriation, ng allotment at obligation. Sinecheck po natin ang tamang revised chart of accounts. Dumadaan po sa Price Monitoring Council ang purchase request. At sinecheck po ang technical specification. Gayun din po yung pagbabayad ng mga sweldo ng job order, ng casual at saka permanent employees. Meron na po tayong timeline para sila ay makasweldo sa tamang panahon. Kung baga doon, with the proper coordination with the Human Resource Management Officer, sa ating Provincial Administrator, sa Treasurer, sa Accounting, nilagyan na po ng timeline para maibigay ng tamang panahon ang sweldo ng job order, ng casual at ng permanent. Bagamat mabilis yung proseso, dapat tama naman yung ginagawa namin pagpapatupad ng paggastos, tamang pamamaraan ng pag-obligate ng naaayon sa budget. Sinusunod lang talaga namin yung, in particular, yung mga issuances ng COA, DBM, DILG, and we are properly coordinated from the planning officer to the accounting, end user. So nagkaroon kami ng series ng mga meetings, conferences. In fact, nagkaroon pa kami ng series ng seminars and trainings with the PGSO. So si accounting, si treasurer, tsaka si planning officer, and the rest of the end user, properly coordinated. Meron bawat opisina, merong administrative officer na tinitrain namin para yung papel na ginagawa nila ay tama. So, ibig sabihin, bago dumating sa accounting office, maayos na yung papel. Kung meron mang ilang dokumento na may aayusin, so si accounting, kunti na lang yung aayusin niyang papel. Yun ang naging maganda sa amin. Proper series of conferences, seminars, trainings with the administrative officer of all end user, including the hospital, chief of hospitals. Actually talaga, nung dumating si Governor Helen Tan, mayroong mga singilin pa sa mga kontraktor, ang mga dealer,
na ganyan. Hindi ko alam kung anong ginawa ng accounting office at ng treasurer's office. Kasi sa budget naman, obligation lang kami, hindi naman natagal ang papel sa amin. Well, sabi ng mga contractor tsaka ng mga mabilis daw ang proseso ng pagbabayad sa kanila ngayon. I believe naman kasi ang daming sumasali ngayon ng mga bidder. So, sabi nila, yung traveling, 2 weeks na lang, 1 month na lang, ang pinakamatagal, 1 month, tapos yung si contractor, dati mayroon pang naniningil ng 2 years, 1 year ago, totoo naman talaga yun. Pero ngayon, pag natapos na si project at kompleto na si dokumento, parang 10 to 15 calendar days na lang po, nababayaran na po yung mga contractor. Mga kalalabigan kong taga Quezon, in particular, yung mga naglalakad po ng mga dokumento sa amin, sa AX, yan, mga yan, simple lang po ang proseso ngayon. Madali lang po siya, hindi na nyo kailangan pumunta kung saan. Meron po tayong mga tao na nagpa-process ng papel. So, tatawagan na lang po kayo pag i-release na yung inyong kailangan. Sa mga bidder naman, pumunta lang po kayo sa amin. Kung gusto nyo sumali po kayo. Wala naman kami pinipili dito. Sa tanggapan ko naman po, pwede nyo antayin yung papel na inyo ipaprocess within 15 minutes. Makukuha na po agad ninyo sa tanggapan ko. Kung merong diferensya yung papel nyo, tuturuan pa ho kayo kung anong gagawin ninyo. Yun lang po at maraming salamat po mga kababayan.